ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po lumabas ang report na posibleng depensahan ng kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue ang kanyang WBE Bantamweight title sa kamay ng ating kababayan na si Jerwin Prettyboy Angkahas at magsisilbing undercard sa undisputed fight ni Marlon Tapales at Naoya Inoue sa December, kung saan mga idol ang ganitong report ay hindi na po mangyayari. I mean mga idol, hindi na po kasama sa card ni Tapales at Naoya Inoue ang bakbakan ni Jerwin Angkahas at Takuma. Ayon sa Twitter post kasi ng Vatican writer na si Don Rafael, magiging separate daw ang salpukan ni Takuma Inoue sa kanyang kapatid na si Naoya dahil mas maaga po gaganapin ang laban nila ni Jerwin Angkahas. Ayon sa source mga idol, November 15 ang saktong araw ng world title fight ng Pinoy at Hapones at ang bakbakan nila ipapalabas sa ESPN+. Well, isa magandang move daw mga idol ang ginawa ng Team Inoue na wag pagsabayan ang laban ng magkapatid para at least matutukan ng mabuti ng kanilang ama na siya ang nagsisilbing trainer ni Takuma at Naoya sa bakbakan. Sobrang napakahirap naman talaga kasi mga idol na sabay maglalaban ng mga alaga mo sa isang boxing event, lalo pa ang isang main card at ang isa common event pa. At isa pa mga idol, advantage ito para sa mga promoter na separate ang laban ng magkapatid na Inoue para mas lalo sila makakapag-generate ng malaking pera sa bawat laban. At syempre mga idol, pa-build up na rin ito sa pangalan ni Takuma Inoue para maging ganap na main event star sa Japan. Samantala punta naman tayo kay Jerwin Angkahas mga idol. Bali ito pong unang pagkakataon niya na lumaban sa isang title fight sa bantamweight matapos ito umakyat ng timbang halos isang taon na ang nakakalipas. Iba talaga mga idol ang guts ng MP Promotion President Sean Gibbons. Akalain mo yun na palaban niya si Angkahas sa isang world title fight matapos makakuha ng dalawang magkasunod na talo kontra kay Fernando Martinez at nakaisang panalo pa lamang sa bantamweight division. At kapag nanalo dito si Angkahas mga idol, maging ganap na po siya na 2 division champion. Kaya asahan natin na matinding galawan sa kanya mga idol dahil dito nakasalalay ang lahat kung anong landas ba sa future ang tatahakin ng kanyang karera sa boxing sports. Samantala, head trainer ni Terence Crawford na si Coach Bo McBrien, sinabing sakaling matatagalan ang maging rematch ni Crawford at Spence. Gusto daw nito mga idol ipabangga ang kanyang alaga sa dating unified champion si Kit one-time Thurman. Pampabanat buto lang daw kay Crawford habang naghihintay sa desisyon ni Spence. Well, isang magandang laban to mga idol. Solid din kasi itong si Kit Thurman na klaseng fighter. At hindi naman logi si Crawford kay Thurman. Sigurado malaking pera din na makukuha niya dito dahil isa din itong money fighter. At magaling bumenta ng laban itong si Thurman Boy sa rason na mahilig ito mag-trash talk ng kalaban sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po magparinig at mapikon ang unbeaten legend Mayweather Jr. kung bakit hindi siya naging fighter of the decade. Sa kabila na walang talo ito sa bakbakan sa loob ng 2 dekada na obviously mga idol pinaparinggan niya dito si Manny Pacquiao dahil nakuha ni Pacman ang record na fighter of the decade kung saan maraming mga boxing fans ang napagtawanan si Floyd dahil sa ganitong bagay. Napipikon at umiinit kaagad siya dito kaya hindi daw ma-imagine ng ibang mga idol kung ano ang magiging reaksyon at mararamdaman ni Kalbo kapag umabot sa kanya ang balita ng mga multiple boxing websites sa internet na kinikilala ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao bilang pinaka the best fighter sa 21st century. Ito yung time na tinalo ni Floyd si Manny Pacquiao mga idol. Tapos pagdating sa huli, ang Pinoy legend pa rin ang pinili. Kaya aasahan daw natin mga idol na maglalabas na naman ito ng issue kay Pacman kapag nalaman niya ang ganitong pagkilala sa kanyang mortal na karibal sa bakbakan.